magiging tarakli. Mahigit 180,000 pasahero ang naitala sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX 3 araw bago magpasko. Marami po sa kanila biyaheng Bicol, Visayas at Mindanao. At saksi live si Katrina Son. Katrina? Pia, tuloy-tuloy pa rin ngayong gabi ang pagdating ng mga pasaherong nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya dito sa PITX. Pagpasok sa PITX kanina, mahabang pila na ng mga pasahero ang bubungan. Mahaba din ang pila sa security check at sa bilihan ng tiket. Hindi naman daw ito alintana ng mga pasahero. Ang mahalagaan nila, makauwi sila sa probinsya. Ang 19 na taong gulang na si Carl Celon, namatayan ng ina ngayong taon. At matapos ang halos 16 na taon, muli silang makikita ng kanyang ama. Kaya naman napakahalaga raw ng Paskong ito para sa kanya. First time ko po makakabanding yung papa ko po ng Pasko po. Since bata po kasi ako, ngayon ko lang siya nakasama po ulit. So ngayon po, nagkaroon kami ng conversation, then this coming Christmas po, doon po ako sa kanya mag-celebrate. Para naman kay Razel Almelia na Palegazpi kasama ang pamilya, tradisyon na raw umuwi at mag-reunion tuwing Pasko. Para po makaspend ng Christmas sa family. Kasi once a year lang naman eh. So for 1 year, nandito kami. So at least this December makauwi sa pamilya. Mahaba ang mga pila, pero mabilis naman ang paggalaw kahit mano-mano ang pag-iinspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. May K9 din sa mismong entrance at may nakaantabay ng mga pulis at tauhan ng PFP. Sa mga magla-last minute pasalubong shopping, may mabibili rin dito mga damit, pagkain at iba pa. As of 8 p.m., umabot na sa 180,407 ang mga pasahero rito. Bagamat wala pang fully booked na biyahe, nasa 72.79% na ang booking pa Bicol at 33.33% naman ang pa Visayas at Mindanao. Sa kabila ng siksikan at pila, nangingibabaw pa rin dito ang saya at pag-asa. Dahil para sa mga pasahero, ang pinakamahalagang destinasyon ngayong Pasko ay ang kanilang mga tahanan. Yung magkakasama kaming mga pamilya, lalong-lalo na ngayon sa darating na Pasko, ay sana nandun kami lahat para sa salo-salong pagkain at para makapiling ang mga magulang. Siyempre minsan lang magkikita. Minsan lang magkita taunan. Tuloy-tuloy rin ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port. Tanghali pa lang, fully booked na ang mga biyahe papuntang Odyongan, Romblon, Sibuyan at Rojas. Gayon din ang Pakatiklan, Aklan kaninang hapon. Kaya bukas na makakabiyahe ang mga pasaherong bigong makakuha ng tiket. Nag-inspeksyon din kanina ang Philippine Ports Authority. Sa datos ng PPA kahapon, mahigit 30,000 ang pasahero sa Pantalan. Mas mataas kumpara sa 21,000 pasahero kada araw na naitala noong Pasko 2024. Hanggang sa ngayon, pinagpupush pa natin na sana 100% na yung online ticketing ng mga shipping lines natin. At nakita natin na kahit na mag-online ticketing tayo, kahit gaano karaming ticket ang ibenta mo, kung kulang ang barko mo, talagang problema pa rin. Pag magpapilot lang yung mga pasahero. Mahigpit din ang seguridad sa Pantalan. Bawal ang baril, patalim, mga paputok at iba pang bagay na madaling magliyab. Dagdag pahirap naman sa mga biyaheng Bicol at Visayas ang traffic sa Andaya Highway sa Ragay, Camarines Sur. Ilang sasakyan ang nasiraan dahil sa di magandang kondisyon ng highway. Inaasahang titindi pa ang traffic bukas. Sa NLEX, nakaranas din ng pagbigat ng trapiko ang mga motorista sa gawing Smart Connect northbound hanggang May Kawayan, Bulacan. Sa southbound traffic mula Bukawe Barrier hanggang Valenzuela kaninang alas 11 ng umaga hanggang pasado alas 2 ng hapon. Nauna nang inanunsyo na libre ang toll sa NLEX, NLEX Connector at SCTEX sa mga piling oras ng bisperas ng Pasko at bisperas ng Bagong Taon. Ipatutupad din ang libreng toll sa SLEX na IA Expressway, Skyway, Star Tollway at Tiplex.
Pia, paalala naman sa mga biyahero na maglaan po kayo ng sapat na oras para sa inyong mga biyahe dahil inaasahan na mas titindi pa ang dagsa ng mga pasahero magsisiuwian sa kanilang mga probinsya sa pagdating o pagsapit ng Pasko. At yan muna ang latest mula dito sa PITX. Maraming salamat, Katrina Son. Magpapaskong walang bahay ang nasa 80 pamilyang nasunugan sa Navotas at sa Malabon. Saksi si James Agustin. Sumiklab ang malaking sunog sa Barangay Tanza 2 sa Navotas City pasado alas 11 kagabi. Sa laki ng sunog, wala pang isang oras, umabot na ito sa ika-4 na alarma. Kinailangan rumisponde ang mahigit sa 50 fire truck. Gumamit na ng hagdan ng mga bombero para makapwesto sa mga bubong ng mga kalapit na bahay. Doon sila malapitan nagbubugan ng tubig. Sa ilang-ilang street, kanya-kanya ng hakot ng mga gamit ang mga residente. Ang ilan tumulong na sa pagpapasa ng mga balde para masuplayan ng mga fire truck na naubusan ng tubig. Si Benjamin, ilang damit lang ang naisalba. Natutulog na raw sila magkakaanak na mangyari ang sunog. May sumigaw na lang ho sa amin na masusunod na doon yung kapitbahay namin. Hanggang sa lumaki na lumaki apoy. Wala kami na salbang gamit, depende ito pa. Inabutan naman namin si Felix na nadalang isang lutuan at isang electric fan. Ito lang daw ang kanyang nabitbit sa bilisang pangyayari. Pag siguro sunog, nagising ako. Wala na ako. Pagtingin ko, malapit na rin ang apoy sa amin Wala na akong masabi ko, wala na akong magawa. Wala namang naisalba ni isang gamit ang pamilya ni Annalisa. Laking pasasalamat niya na nakaligtas silang lahat. Paglabas ko po, malakas na po yung apoy. Buti po nalabas ko po yung mga anak ko at apo ko. Pasado 1:30 na madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection Navotas, umabot sa 60 bahay ang nasunog. Apektado ang nasa 80 pamilya. Inaalam pa raw ng mga arson investigator ang sanhi ng apoy. Nananawagan ng tulong ang mga residenteng nasunugan. Hihingi po kami ng tulong dito po sa Tanza 2, Navotas City. Malaking bagay po. Sobrang laki. Wala na akong mga gamit, wala pa kami bahay. Muslap. Nagkaroon din ng sunog sa isang residential area sa Camachile Street, Potrero, Malabon. Ayon sa BFP, mula Enero hanggang ika-22 ng Disyembre ngayong taon, umabot na sa 22,197 ang fire incidents sa buong bansa. Bagyang mas mataas yan sa 21,943 fire incidents ng parehong period noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Wala pang piyansa ang mga kasong kidnapping na inihain laban kina Atong Ang at 21 kapwa-akusado niya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon po sa NBI, tutulong sila sakaling lumabas na ang warrant of arrest laban kay Ang. Ating saksihan. 3 lugar sa Laguna at Batangas may naitalang pagkawala ng mga sabongero. Kaya sa 3 regional trial courts na nakakasakop sa lugar na ito, naghain ng kaso ang Department of Justice noong Biyernes, December 19. 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention. Ang isinampa laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 21 pa para sa pagkawala ng 26 na sabongero. Oras sa marafol ang mga kaso, may 10 araw ang mga hukom para desisyonan kung may sapat na batayan para kasuhan sina Ang bago maglabas ng warrant sa arrest. Non-bailable ang mga isinampang kaso. Nauna na naghain ng motion for reconsideration sa DOJ ang kampo ni Ang. Ayon sa abogado ni Ang, kailangang isumite ng DOJ ang kompletong file ng mga kaso sa korte. Sa DOJ raw sila naghain ng apela at hindi sa korte. Kung babaliwalain nila ng DOJ ang motion, ay dapat handa ang kagawaran sa mga posibleng kakarapin dahil dito. Pero sabi ng DOJ, pwede pa rin silang magsampa ng kaso habang nire-resolba ng DOJ ang kanilang motion for reconsideration. Bukod sa mga isinampang kaso sa Laguna at Batangas, may dinidinig ng mga kasong kidnapping with serious illegal detention sa Manila at San Pablo RTC, kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Iniutos po ng Ombudsman na ilabas ng DPWH ang lahat ng computer at iba pang gadget na inisyu noon kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ilang buwan bago pumanaw si Cabral, ibinigay umano niya kay Batangas Congressman Leandro Leviste ang listahan ng mga mambabatas na may proyektong pinaglaanan ng budget ng kagawaran. Saksi si Chino Gaston.
Patuloy na ino-authenticate ng NBI ang viral video na ito nakuha sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Kita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Nauna nang sinabi ng NBI na tugma ang video sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral. Sinusuportahan din nito ang selfie photo na ipinost ng driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na tunay ang selfie. It's very material in the sense that if it's a genuine footage, tapos dun mismo sa location na yon nakita si Yuse Cabral, yung kanyang bangkay, it would actually prove among others that she's really there. And apart from that, there will be a stronger support now to the statement of the driver, Rick Hernandez, na talagang nandoon siya at iniwan siya doon. Nais ding masuri ng NBI ang nakitang cellphone sa loob ng kotse ni Cabral. Pero kailangan ng hiwalay na warrant mula sa korte para masuri ito. Ayon sa NBI, may mga nakuhang dokumento at personal na gamit ni Cabral nang halughugin nila ang hotel room kung saan siya tumuloy bago siya nasawi. May ilang perasong dokumento that are subject to verification. Kaya naman po i-return muna natin ang search warrant. And eventually, after the return of the search warrant, we will be able to learn from the court kung anong dapat gawin doon sa mga seized items. Well, I couldn't say right now kung kasama yan o related yan. Pero ang masasabi ko lang po, mayroong kahit papaano is relation doon sa ating iniimbestigahan na kaso. We did not get any suicide note. The pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin masabi. Let the investigators makumpleto yung kanyang investigation, no? Comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages. Dagdag ng NBI, kung may sapat na basihan, posibleng gumamit ng polygraph test sa driver ni Cabral. Tinitingnan daw lahat ng anggulo, pati ang haka-haka ng ilan na posibleng pineke ang kanyang pagkamatay. Bagay na nangyari na raw dati sa ibang kaso pero kalaunay nahuli pa rin ang sospek. Ang ombudsman, inutusan naman ng DPWH na ilabas lahat ng computer at iba pang gadget na inisyu kay Cabral. Isa sa ilalim ito sa pagsusuri ng isang law enforcement agency para matukoy kung may binago o binura sa mga ito noong may sa publiko ang anomalya sa mga flood control project. Ayon sa DPWH, susunod sila sa utos ng ombudsman. Naghain na rin ng resolusyon ng ilang kongresista sa Kamara para imbestigahan ang pagkamatay ni Cabral. This inquiry is also a call to action to immediately secure testimonies, place witnesses under protection, and prevent any further loss of life or truth. Marami pong butas at hindi nagtutugma ang mga salaysay sa pagkamatay ni Yuse Cabral. Isa sa naghain ng resolusyon, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hawak ngayon ang listahan ng mga mambabatas na may mga proyektong pinaglaanan ng budget ng DPWH na binansagang Cabral Files. Nakuha ni Leviste ang record mula kay Cabral noong September 4 matapos i-otorisa ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ito ay listahan ng lahat ng mga project sa DPWH budget at para sa bawat isang proyekto, may nakalagay na proponent at saka iba pang mga notes. Halos lahat po ng mga congressman at senators ay nasa listahan ito. Bagamat handa raw siyang ilabas ang listahan kung papayagan ni Dizon, mas mainam aniya kung ang DPWH ang maglalabas nito. Pati raw ang nanay niyang si Senador Loren Legarda nasa listahan. Bagamat sinabi raw nitong hindi niya nakausap si Cabral. Tinanong ko ang nanay ko, sabi niya hindi naman niya kinausap si Yuse Cabral tungkol sa project, kaya hindi niya alam paano nakapasok ito sa listahan. Kaya maganda din na isa publiko ng DPWH ito para din malinawan na, hindi pala ako yung nagpasok nun, baka ginamit lang ang pangalan. Hinihingan naman ng tugon dito si Dizon. Base sa Cabral Files, hinihingan umano ng DPWH ang mga kongresista ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 150 million pesos. At natuklasan niyang bago pa aprubahan ang budget ay tila may ayusan na sa bidding. Meron din mga Leadership 1 at Leadership 2 na nabanggit po ninyo na I think mga over 20 billion din ang pangalan sa leadership sa listahan ito. Naka-code name na siya
Hindi natin alam sino si leadership. Pero ang isang project sa leadership list na ito ay sa aking distrito na Yusek Cabral po siguro ang makakapaliwanag. Pero yung kontratang ito ay na-award kay Congressman Edwin Garjola. Hinihingan pa namin ng komento rito si Guardiola. Dagdag pa ni Leviste, sa 2025 budget, umabot aniya sa 721 billion pesos ang DPWH insertion. 401 billion dito ang sa district representatives habang 320 billion ang outside allocable. Nasa 21 billion daw rito sa outside allocables ang sa mga senador. Mukhang taon-taon umano ginagawa ni Cabral ang budget insertions mula sa DPWH at sa Kongreso. Pero hindi lang sila ang may insertion umano. Kami din po dito mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, bukod sa DPWH na may insertion, may mga secretary at undersecretary kahit walang kinalaman sa DPWH, meron din flood control project. Sabi ni Leviste, ipinakita na niya ang listahan sa Independent Commission for Infrastructure at sa Ombudsman. Pero kailangan pa ng ebidensya na mag-uugnay sa proponent sa kontraktor. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.